So meron nga tayong inaasahang unti-unting paghina ng bagyong Jenny. Pero sa ngayon, ito po ay malakas na bagyo pa rin ha. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. So meron nga tayong inaasahang bagyang paghina nitong bagyong Jenny. Dahil yan sa unti-unting mas lumalamig yung ating temperatura ng karagatan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, meron din tayong tinatawag na cold and dry air intrusion o pagpasok ng tuyo at malamig na hangin na nagmumula sa mga high pressure area dyan po sa may area ng China. Maliban dyan, lumalakas din yung ating vertical wind shear o yung hangin sa mataas na bahagi ng ating atmosphere na tumatama sa bagyo. Dahil po sa mga nabanggit ko, meron tayong inaasang weakening trend o unti-unting paghina nito pong bagyong Jenny. At meron tayong inaasahan na significant na paghina nito kapag tumama na po yan sa mga kabundukan dyan sa Taiwan, maaaring bukas ng gabi or Thursday ng umaga. Although weakening yung inaasahan trend, sa ngayon ay malakas na bagyo pa rin po itong bagyong Jenny ha. Yan po ay nasa typhoon category pa din. So dahil pa rin sa direct effect ng bagyong Jenny, magpapatuloy pa rin ang masungit na panahon dyan po sa may area ng Batanes. Yan pong area ng Batanes ang pinakamalapit na parte ng ating bansa sa gitna o mata ng bagyong Jenny. Maliban dyan, asahan din po natin ang maulang panahon na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa may area ng Calayan at Babuyan Group of Islands. Ganun din po ating aasahang panahon dito po sa area ng Cagayan, Isabela, Kalinga, Abra, Apayao at Ilocos Norte. Samantala magpapatuloy naman ang mga paminsan-minsang pag-ulan dulot ng habagat dito po sa area ng Zambales, Bataan, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro, maging dito sa hilagang bahagi ng Palawan. Dito naman sa Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Western Visayas, although minsan nagpapakita ang araw, mas magiging maula po ang ating panahon at kung minsan, posible po yung mga kalat-kalat o scatter na pag-ulan o thunderstorms. At dahil nga mas umakyat pa ang bagyong Jenny, mas umakyat din yung ating axis ng habagat. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi o natitirang bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Mindanao. Pero posible pa rin po yung mga isolated o localized na pag-ulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. So narito naman muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Jenny na may international name na Quino. Sa ngayon, ito po ay kumikilos pa north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Pero meron tayong inaasahang pagkilos nito pa westward patungo nga dito sa southern portion ng Taiwan. Mula bukas ng gabi hanggang Thursday ng umaga, ito po ay lalapit na dito sa katimugang bahagi ng Taiwan at posibleng nga tumama dyan sa general area na yan. After nga po niyan, meron tayong inaasahang significant na paghina ng bagyong Jenny dahil sa interaksyon niyan sa mga kabundukan dito sa Taiwan. Posibleng maging severe tropical storm na lamang po yan kapag katumuid na dito sa area ng Taiwan. Again, ito pong color red, ito po yung ating typhoon force winds na posibleng lumapit at lumikit dito sa area ng Batanes. At magpapatuloy ngayon in the next 24 to 48 hours habang binabaybay ng bagyong Jenny itong itaas na bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, ito namang color yellow, yung ating at least 36 kilometers per hour o higit pa na lakas ng hangin. Yan nga po isasabit dito sa natitirang bahagi ng extreme northern Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon. Kaya mag-ingat din po tayo sa mga posibleng epekto nito. Maliban dyan, ramdam din ang pabugso-bugsong hanging habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. So narito naman ang radar image na nagmula sa Central Weather Bureau ng Taiwan. Pinapakita nga dito yung gitna o sentro o mata ng bagyong Jenny na medyo malapit na dito sa area ng Batanes at southern portion ng Taiwan. Meron nga tayong general direction na pa-westward dyan, so posibleng tumawid dyan dito sa itaas na bahagi ng Batanes area patungo nga dito sa katimugang bahagi ng Taiwan. Sa kasalukuyan na panatili po ng bagyong Jenny ang kanyang typhoon category status ayon sa Pag-asa, ito po ay may lakas na hangin na nasa 155 km per hour malapit sa kanyang gitna. Kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 190 km per hour. Ang bagyong Jenny po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 305 km na lamang ang layo east-northeast mula sa Itbayat, Batanes. Ito po ay may lawak pa rin na nasa 560 km na radius. So again, although meron tayong inaasahang weakening trend ng bagyong Jenny, malakas na bagyo pa rin po ito sa ngayon. Dahil nga mas mabagal po itong kikilos patungo dito sa southern portion ng Taiwan, mas tatagal din po ang epekto nito o yung duration ng epekto nito dito po sa extreme northern Luzon kung saan pinakamalapit po ito sa gitna
ng bagyong Jenny. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan at pabugso-bugsong hangin dulot ng bagyong Jenny at ng kanyang trough, particularly dito po sa extreme northern Luzon at ilang bahagi ng northern Luzon. Bukas na bayan na pumuli ang ating update para dito sa bagyong Jenny na may international name na Koino. Muli ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.